Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is July 9, 2026. Tayo ngayon napapunta dyan sa Lansdale Tower sa may Mother Ignacia Avenue, Paligsahan, Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Valencia Hills Tower D sa may Domingo Street, Valencia, New Manila, Quezon City po yan. Okay? Yan. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti po pag pag andun na po tayo sa ating doon sa first first stop natin, or start pala. Kaya pala hirap siya. Ang lito na ng papasok, ang laki-laking truck. Naku po, trailer pa. Hirap talaga yan. Ano to? Ayaw pa nila, i-stop na nga doon sa kabila. Ano yun, babarahan nila yung kalsada. Ang irresponsible train.
Sa ikatlong araw naman, isinalang ng depensa sa cross-examination si Agent Calino pero hindi naman pinalabas ng prosecution ng depensa kaugnay na paglalatag nito sa mga ebidensya at pagtatanong kay Calino. How about the Speaker, Martin Romualdez? Sa balita, sa pagbabalik na. Arangkada balita. Inuman po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong pa rin po sa baha. Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bacteria na leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy, at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bacteria pag na-expose sila. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chill, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi nakagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng gusto. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga. Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th CMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artists. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences. Playtime Entertainment. Home for happiness. Delivery! What are you sir? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Di ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng pag-ibig for MPL via virtual pag-ibig! Pag-ibig solid ka ba? atid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad umupo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th CMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artists. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences. Playtime Entertainment. Home for happiness. Nagsaservisyo niya Corpus Agnes Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo, DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Itong calamity zone dahil nga po sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po salitang nagsaservisyo. Para sa bali family ito, no? Tanong ko lang doon, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda. Tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Kwentong tayo. Ang ganyan na nangyari sa akin sa pag-komentaryo. Ano ba natin? Mga ba? Real talk. Wala kang hita. Ano kaya sinasabi? 4 alas. TV na kami. Kasama sila Dr. Guido David. Michael Patis. Seryoso, usapan mo ito kay Alan Herman. Maraming Mangingay at Ronald Llama. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalat. Kasama ang 4 alas. Sabado, 1:30 ng hapon. Muli mapapanood, alas 10. Iginiit ng isang law expert na sablay at walang tinamaang punto ang ginawang cross-examination ng depensa ni Vice President Sara Duterte kay NBI agent John Mark Calilonga.
may umarakadang balita si J.M. Pineda. Yes, sir. You said that you were trained for 2 weeks? Kung ang defense team umano ni VP Sara Duterte ang tatanungin, perfect score ang nakuha nila sa pag-cross-examine sa unang witness na si NBI Cybercrime Senior Agent Mark Calilog. Natumbok daw kasi nila ang misyon sa pagtatanong sa witness pati na rin ang kanilang layunin sa cross-examination. We had targets for the day, and we're confident to say that we're able to achieve those targets. Pero para sa isang legal expert na si Atty. Mel Santa Maria, sablay ang pangit ng depensa na basagin ang mga pinagsasabi ni Calilog. Wala umanong tinamaan na punto ang grupo sa ginawa nilang cross-examination. Dapat ang punto ng cross-examination, basagin ang integrity, authenticity, at saka credibility ng video yun. Di ba? Dapat yun ang punto ng cross nila. Pero, hindi ka titing o konti lang ang kanilang pag-challenge doon sa technological and scientific aspect ng video. Mali rin at ginamit mismo ng depensa ang video na pinresenta ng prosekusyon. Isa daw kasi itong pag-amin na tunay ang video at hindi nila itinatanggi na sinabi ng PC ang mga pagbabanta. Ang mga linya rin daw ng tanong ay masyado umanong magulo at minsan nagiging sunog argumento pa sa testigo. Even dun sa cross na nagsasalita si Narbasa, may tatanong siya. Tapos nag-withdraw siya agad. I withdraw your honor. I withdraw your honor. Eh sana hindi mo na itinanong. Di ba? Eh kung i-withdrawin mo rin pala, eh sana hindi mo na itinanong. Patagalan. Cross-examination is argumentative. Bawal talaga yon. Pagkit pa ng abogado, ebidensya pa rin daw ang labanan sa korte at hindi ang mga soundbite na pinapakawala ng mga legal counsel. Sa ganitong sitwasyon, dapat umanong maging mapanuri ang mga senator judges para maging tama ang desisyon. Nauna naman ang sinabi ni Defense Panel spokesperson Atty. Michael Powa na hindi sila nagbibilang ng panalo o talo sa bawat araw ng impeachment trial. Masyado pa daw kasing maaga at nakatuon sila sa kung paano nga ba didepensahan at mapapatunayan na walang batayan ang mga sinasabi at pinupukol sa kanilang kliyente. Ako, si J.M. Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Matapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa ang House Prosecution Panel na matatag ang naging simula ng kanilang kaso. Tiniyak nilang mas marami pang ebidensya at mga testigo ang ihaharap. Yan ang umarakadang balita ni Barry Ocampo. At ito ay nakatatag na sa kasaysayan ng Hindi pa man natatapos ang presentasyon ng mga testigo, iginiit ng House Prosecution na matibay ang pundasyon ng kanilang kaso matapos ang unang linggo ng impeachment trial. Nakita niyo din po ang ating unang witness at ang kanyang testimonya. At nakita ninyo na hindi natinag o nabasag ang testimonya ng ating witness na si John Mark Calilog. Aniya, simula pa lamang ito ng paglilitis at marami pang testigong ihaharap kaugnay ng Article 4 o ang alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference, kinumpira pa rin ang prosekusyon na hindi lamang si NBI Regional Director Jeremy Lotoc ang ihaharap, kundi maging iba pang opisyal ng National Bureau of Investigation na sangkot sa investigasyon sa umano'y pagbabanta ng tanungin kung may mga susunod pang testigo na tutukoy mismo sa sinasabing hitman. We'll be presenting witnesses who will talk about the investigation conducted by the NBI in relation to the threats issued by the Vice President against the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Isa rin sa naging sentro ng usapan ang naging pahayag ni Calilog na sa kanyang personal na opinyon, absolute ang pagbabanta ng bise sa kabila ng argumento ng depensa na ito ay conditional threat. Pero ayon kay Zamora, walang saysay ang naturang pagkakaiba. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat,
yun na po yun. Samantala, pinasag din ng prosekusyon ng mga haka-hakang maaapektuhan ang kanilang paghahanda matapos bumisita sa Senado ngayong Huwebes si dating Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Kaugnay ng pahayag ni Lopez na maghanda para sa maghintay bago ang kanyang pagtestigo, tila hindi nito naapektuhan ang House leaders. Oo, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Kaya maganda naman po kami lahat. Sa Lunes, inaasahang magsisimula ang presentasyon ng panibagong hanay ng mga testigo ng House Prosecution. Kabilang na nga ang mga opisyal ng NBI na inaasahang magbibigay linaw sa isinasagawang investigasyon sa umano'y hitman. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Tapos na ang unang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer at isa sa mga host ng With Due Respect si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Kasama natin ngayon si Nina Corpus. Magandang gabi, Jack, sa Nina, sa lahat ng ating mga manonood dyan. Yes, siguro magandang unang tanong, Attorney. Anong assessment mo sa unang naging week ng impeachment trial? Sa unang bigat ng linggo, nakakatuwa, ang sabi ko nga lagi i-approach ito with cautious optimism. Optimistic ako kasi panalo pa rin ito ng due process, panalo ito ng konstitusyon, panalo ito ng kompay ng Pilipino. Kasi kahit na nasisimula na yung impeachment na na-derail last year, di ba? May isang taon na itong delayed. At least ngayon, nakikita natin ebidensya, bumubulong na ang proseso ng impeachment. Hindi na sabi kong cautious optimism, cautious pa rin ako kasi hindi mo rin ma-underestimate kung gano'ng ka-creative yung mga gustong pumigil sa pananagutan, di ba? At nag-resort na yan sa baris-barilan, nagkakasarapan sa Senado. So, we will not stop. And sa akin, kailangan bantayan natin patuloy ang Senado, bantayan natin patuloy ang proseso. Having said that, yung initial exchange ng prosecution at depensa sa aking palagay, malinaw na leading itong prosecution. No? Sa opening statement pa lang, malinaw ka lang sila. No? Ay apat na article of impeachment. Parang may ebidensya at ultimately, ang tangkiran ay ano ba ating bansa ang gusto na maging. No? Ito ba, anong patanongin ng ating mga anak? So, yan ang sinabi Congress Structure Ruling. Pero doon parang opening statement na depensa, hindi ko alam kung talaga yung depensa. Kasi yung mga depensa nila doon, hindi ba yung mga issue, mga non-issue, for example. 32 billion po na ito naman yun, hindi naman yung kanilang issue. Ang issue is ministry ba? Yung talagang issue na yun, yung photo na nakuha, did she act accordingly after that vote? Yung una, pangalawa, sabi nila, the burden of proof lies in the prosecution. Again, that's not debatable natin. At ang hindi na sinasabi yung burden of evidence is, pag nakita na yung initial pieces of evidence at hindi sila nag-present at hindi sila sinasagot, dapat yung sila yung karasan sa exchange na yun dahil the burden of evidence is shifted. No? Pangatlo, parang napaka-technical. And makikita nga natin dito, check niya kung mapapansin ninyo. Parang siyam na oras yan na kinukontek sa ating yung witness about technical matters, including yung authenticity ng video. Na sa akin palagay, bakit ba ganun ka haba yung proseso noon? Hindi naman dinideny ng depensa na totoo yung video. In fact, ginawa pa nga nilang common exhibit yan. Ano din ang common exhibit na pinarkahan din ng depensa yung video na evidential sila. So, nila sa pamarkahan, hindi nila tingin na hindi totoo. No? And kung makikita mo yung proseso ng authentication, siguro yung mga taga-reporter yung narasunete sila dati, ganyan talaga yung sinasabot yung process. Kailangan mag-scrutinize yung evidence. Tama na ito. Kung nagagandaan sila ngayon, tama yun, pero yan yung proseso pinakain sa 30,000 fans na pinatay sa war on drugs. So sana, ang hindi lamang dahil sa vertiga, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil makapangyarinig ka, dahil lahat ng Drop off po. ginagawa ba natin lahat ito dahil makapangyarinig siya, Duterte siya, at lahat ng bawat Pilipino, meron bang ganitong pagkakataon na mag-explain
pag-scrutinize sa mga ebidensya. Opo, okay. Attorney Dino, kanina ay nagpunta itong si Zulaika Lopez sa Senado at sinabi niya ay prepare for Typhoon Inday. Alam naman natin na hindi ito yung Typhoon Inday na papasok sa ating bansa. At alam natin kung sino ang kaya tinutukoy. Ano po sa tingin nyo? Bakit niya ito sinabi? Sa tingin nyo ba isa itong legal strategy para levisin ang prosecution? O hirit lang ng isang loyal chief of staff na gustong gumawa ng ingay bago sumalang sa witness stand? Well, buti nga, ngayon may antics na sila eh. Kasi antics yung antics nila, hindi naging naging efektibo yung parang prepared bloodbath. Bludgeoning daw, may bludgeoning. Ito? Hindi bludgeoning, my head is blooded but unbound, diba? Eh kung ako yung depensa doon, abogado, magiging comfortable ako doon sa reference. Kasi ang pinapakita na kayo, pwede niya to resort to violence. Yung nangyari sila sa natin, ang sabi na public statement. Ito, ingat po, God bless po. Kasi yung violence ganyan ang ating mga anak na tayo ay pinaparasahan pa yung mga binotista dahil ginagaya sila Ako. violence. Ingat po, God bless po. Double check ang gamit mo. Resort to violence. Tapos ngayon naman, yung adik niya, pag Okay po. tayo doon, eh, diba, wala natin sa iyaatan sa kanyang pangalan. So, I am certain pa ng bad messaging. Antik ito, pero sa akin lagay, with your messaging, yung mga reference nila, hindi effect. But yung task, yung motion, Medyo po nawawala po kayo, attorney. Baka yung signal niyo po. Oo, medyo nawawala-wala na po. Attorney? Attorney Dino? Okay, partner. Mukhang inaayos mo na yung signal. Pero tama ka doon, partner, no? Biglang sumulpot itong si Zulaika Lopez. Pero kung doon kung tama pagkakaintindi ko, partner, hindi naman siya dapat kasama talaga sa ipapatawag eh. Pero na-drag yung pangalan niya nung ginamit yung video kahapon ng defense. Kaya pinapatawag siya ngayon. As a witness. Petition, ha? Tama? Oo. Oo, diba? So, ang tawag daw doon, hostile witness. Oo, yun nga. Opo. Thank you, Dan. Kasi alam mo naman, ibig sabihin, kaya, Thank you po. Hindi pa siya witness, hostile na siya. Which is to be expected. Thank you po. Kasi naman, syempre, diba? At kanina nga sinasabi ni Attorney Dino, yung tungkol sa assessment niya sa first 3 days or ng impeachment trial, kumbaga, wala nang koneksyon yung dami ng boto ni VP Sara doon sa trial ngayon. Oo, ano naman ngayon kung nakakuha siya ng ganong karaming boto. Tsaka parang narinig ko rin si Attorney Dino, sinasabi nila na medyo magaspang yung mga opening statement, yung dating, medyo hindi ka, kumbaga, hindi mo kakampihan, hindi ka kampihan, maiinis ka. Tama ba, Attorney Dino? hello? Yes, Attorney Dino. Okay na ba? Malinaw na ba yan? Okay, much better po. Yun. So, yung referencing lang natin, yung referencing lang na bagyo, yung mga antik na ganyan, yung bludgeoning, para pag na-affirm pa yung sa communication style nila na hindi fit to remain in office. Kasi tanda natin ang overall ina-assess ng impeachment is yung fitness ni Inday Sara to remain in office. Pero kung reference siya, violence, ang reference niya, pag yung Inday na para bang crisis, nagpapadalo ang isip na kung ganito ba yung gusto nating klase mga opisyal na puro antics at violence ang reference. So I am uncertain whether epektibo yung ganitong mga battle technique, yabang, lalo-lalo na sa nangyari natin. Yun yung attorney and partner yun, parang hindi pa sila nadala. Kaya nga sila napangamak doon sa nung ginawang threat ni VP Sara. Tapos ito, gumagawa na naman sila ng masasabi ng iba sa social media ay drama na naman nga. At nagkakaroon na ng mga threat. Parang nakakita nga tayo na kumbaga ng pattern na gano'n talaga ang kanilang estilo. Tama po, attorney? Oo, tsaka ang hindi nakakalimutan yata sa indications ng Pope, di ba? Under the bludgeonings of chance, my head is blooded but not bow. Ang dati bludgeonings of chance, ibig sabihin yung nagkataon lang na ibinigay sa'yo ng universe. Ito kasi, hindi naman yung nagkataon na binigay ng universe, hindi pinalito kay Marcoleta na nahuli sa kanyang bibig. So, hindi ito under the bludgeonings of chance. It is under her own fault.